Hello mga kabartudes! Maganda pa rin tayo at syempre magandang pogi. Kumusta na kayo? At alam ko, namimiss nyo na ako. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at ayaw manginig at sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa akin at sa lahat ng mayroong mga pangunawa sapagkat ako'y gabay lamang ng inyong panalo at gabay ng tagumpay. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe at new subscriber at i-like and share nyo ang aking video na to dahil always tayo legit, always tagumpay mga kabaritudes. Siyempre, sinabihan ko na kayo at maraming nagtatanong sa akin ba't hindi ako nakapag-upload and then sobrang busy po talaga ako at marami akong caller on the line at marami akong mga kausap sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. May mga naka-line up tayo at marami tayong mga delivery ng order ng mga Lucky Charm and Protection. At maraming salamat sa lahat ng ating mga kabirtudes at sa lahat ng mga may paniniwala sa inyong kagalingan at inyong katapangan. Ayan. Pag-usapan muna natin saglit ang tungkol dun sa rally. Dahil yung rally na nangyari doon sa ang tawag yun, peace rally, anong nangyari? 'Di ba? Sinabi ko na sa inyo because nakikita ko yung numero ng number 3. That is the three of change object and 3 sign, no? Maaring ENA, maisa sa larawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. And then yung troubleshoot, no? Maraming mga ganyan. At conflict. Yan, sinabi ko sa inyo, huwag kayong palinlang at tingnan at suportahan mabuti ang anumang mga galawan ng inyong mga nais na isigaw o nais na samahan nyo dyan sa peace rally. Dahil nakikita ko ang mga signos, ang daming mga ahas, traidor, at balat kayo, at puppet, troll, at kumokontrol sa kanila. Yan. Ang daming mga like mga artista, biglang naglabasan, mga agaw pansin, at for may good, may bad, pero meron mga mas marami ang nakikita kong distraction dun sa nangyari, no? At hindi siya ganun para sa akin yung gulo na ine-expect ko, no? So mean to say, that is the control and focus. Kaya hindi ako nagbibigay sa inyo ng mga nakakatakot na sobra. Super good vibes lang talaga yung mga binibigay ko sa inyo para hindi kayo matakot at maging handa palagi at makagawa kayo ng mga good idea at pangontra sa mga yan at makaiwas kayo. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, sinabi ko na iyan ay number of 3 change object na nakatotal kasi kung mapapansin nyo, no, maraming matatapang sa social media, sa keyboard, sa lahat ng mga nagpapagdating dyan sa actual, nawala na yung ibang matatapang at saka yung backup, saka yung mga ito lang ang nakakalungkot, yung mga tao na nagyaya o mga liderato or influencer na nagyaya sa mga taong bayan na magtipon-tipon dyan. In the first place, in a one place, in a place, parang nawala bigla sa ending, ano? So, humina yung powers. So, nawala yung energy, kaya napasok ngayon ng mga kalaban, no? Mga supporters at ng mga kanya-kanyang grupo at kaya naging karoon ng kanya-kanyang laban. Pero isa lang yan dahil nga ang sigaw dapat ng taong bayan ay ayaw ng kurap at bumaba ang ating presidente Bongbong Marcos para pakinggan at makita kung ano ang mga kaguluhan at pangyayari dyan sa lahat ng mga parte ng rally, no? Hindi ko masabing peace of rally ang nangyari, no? Kasi wala akong nakitang peace, no?
parang naging ano yan, naging hati-hati or naging pieces, part of rally, pieces of rally. Yan. Kaya nagkaroon ng mga distraction. Yan. Kaya sabi ko sa inyo mga uh, DDS supporters at saka yung Marcos supporters, nahati yan sa gitna. Naging tatlo pa. Kaya maraming mga pangyayari na nakadistract sa inyong mga enerhiya at nabaliwala. In short, useless. Ano? Ang resulta, pagod, hirap, naging parang dumagdag pa sa problema yung resulta. Kaya nga sabi ko sa inyo, sayang ang effort kapag hindi nyo na ipalabas o napababa si President Bongbong Marcos para pakinggan ang inyong mga inaing at sigaw ng inyong bugso ng damdamin, puso at isipan. Ngunit ang kaguluhan ay nagmula sa mga nakadistract o distraction sa inyo. Kaya ang gulo, parang si Magalong na parang magana ang iyong pag-asa, wala pang tulong. So parang like for example like that na at ang mga artista na dumating ay marami kayong nalinlang kayo ng iba dahil nandyan yung mga pakawala ng mga pro Marcos na at nawala sa focus ang pro DDS or mga pro Duterte. Kaya sobrang gulo ng pangyayari at after a while ay magre-resulta talaga ng wala. Mababaligtad pa kayong mga naghangad ng peace of rally dahil sa ginawa ng mga distraction. Ano yung mga distraction na sumuporta kuno pero ininsulto kayo ng harap-harapan. Isinisigaw ang corruption pero hindi isinisigaw ang tunay na demokrasya at justisya ng taong bayan na mag-resign si PBBM. Ano? Kaya Diyan kayo nagkaroon ng problema. Diyan nagkaroon ng mga infatuation. Kaya new direction dahil magkakaroon kayo ng revolusyon. New style, new direction at new attraction. You can create new attraction pagdating yan kasi nakikita ko yung another one na revolution. Ayan. Dahil walang nagawang solusyon. Kaya magre-revolusyon ang taong bayan at ang mga tao dahil nasayang ang effort. No? Ang daming nag-force ng gulo-gulo lang. No? At nagbida-bidahan lang. Marami ang hindi natuwa at hindi na ibigay ang tunay ng hangarin ng mga peace of rally, no? Kaya hindi yan naging peace of rally, no? At labanan talaga ng parang simple clash of mga minions. Yan yung nakikita ko. Kasi mga minions yung pinauna. Ayan. Sa Clash of Clan na nangyari, parang mga minions yan. Tapos susunod yung mga attack ng ibang liderato or influencer. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, sinabi ko na yan. Lahat yan mangyayari at lahat yan inoobserbahan ko. Kaya hindi po ako basta-basta nag-upload hanggat hindi nangyayari ang lahat ng sinasabi ko. Ops, happy lang, good vibes lang, parakit swerte, always panalo, always tagumpay. So, titingnan natin ngayon ang mga mangyayari ngayon sa ating bansa.
at taong bayan. Again, yan. Ang daming naging agaw eksena dyan sa Peace of Rally na nangyari, no? Ang tawag ko dyan ay agaw eksena, no? Mga umagaw ng attention at nawala sa focus ang mga dapat ay maging Peace of Rally, no? Yung Peace Rally naging ewan. Kaya masasabi ko lang, habang may tatsulok, lahat sila ay nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Alright? Yan. Maraming salamat sa lahat ng aking mga subscriber at sa lahat ng aking mga client. Maraming salamat po sa inyo. Suporta at gabay ng tagumpay ay sumain nyo palagi. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa lahat ng mga client ko at kabertudes na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Ingat po kayo dahil ngayon po ang disaster is a normal coming disaster, no? But hindi natin alam kung gaano kalakas ang enerhiya na pinupush ng mga bagyo ngayon. Kaya maging handa lamang po at maging aware kayo, alert, and then umiwas at iwasan ang anuman hanggat maaga para hindi nagiging problema. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag may problema, agapan nyo. Solution agad para hindi kayo magkaroon ng consumption. Ang dami dyan kasi mga syunga-syunga. Di ba? Bubonics masyado. Kaya, no worry about that. It's not my problem anymore. Eto na tayo ngayon sa ating babasahin, ano, sa lahat. I miss you all. Alam ko na miss nyo ng aking vlog. Ayan. Tingnan natin ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Ayan, di ba? At binigay ko na rin sa inyo bakit nagkakaroon ng hindi maganda ang sign ng watawat ng Pilipinas. Ang kulay, binabaligtad, iniiba ang kulay. So, hindi na nagiging makulay at makutitap ang ating bansang Pilipinas kapag ganyan. Walang kapayapaan, wala ng peace of mind ang mga tao na nagpapakita ng mga ganyan. And I thank you. Ayan, sa lahat ng mga hindi ako makontak, please, contact me. Kung gusto nyo ako makausap, magpa-line up kayo at kayo ay magpa-tarot reading sa lahat ng hindi pa nakakapagpa-update din. At tarot reading online video call tayo. One-on-one tayo sa lahat ng mga gusto kong subukan at makausap. Tawagan nyo lang po ako sa 0962 615 5424. Ayan, maraming salamat. At i-chat nyo ako at i-text. Then, kung meron kayong Viber, WhatsApp, doon nyo rin ako i-chat or i-text. Bago ko kayo dadalhin sa aking FB kapag kayo ay magpapabook na. Maraming salamat sa inyo lahat. Sumayin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos at sumayin nyo rin palagi ang kagalingan at kalakasan nyo. Maraming salamat. Ilapit nyo na po ang inyong mga noo para kayo ay mabasagan at magamot, mabasbasan, matanggal ang inyong mga negatibo na kumapit sa inyo at na namamahay sa inyong mga pag-iisip at katawan at basagin natin sila. Are you ready? Itapat nyo yung noo nyo sa camera. At makararamdam kayo, namnamin nyo, mag-concentrate kayo, ang bell ko ay makakatulong sa inyo. This is my healing bell.
Ayan, thank you very much. Sumayin niyo palagi ang pagpapala ng Diyos, ang kagalingan at kalakasan for life. Maraming salamat po and thank you God. Thank you sa inyong lahat at maraming salamat. So tingnan natin ngayon ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Start. Oh, iba dyan naiinip na kasi sabi nila ang haba ng intro ko. So sorry na po and then nagmamadali. Okay, right now. Tingnan natin ang magiging kalagayan ng ating bansa after kaguluhan. Hanggang kaguluhan pa rin. Okay. Tignan natin ang tatlong enerhiya ng ating bansang Pilipinas. Okay. Kinikilabutan ako na mga kabartudas. And this is the enerhiya. Ang tatlong enerhiya ng ating bansang Pilipinas ay luksa, lungkot, pagkalugi, pagkatumba, 3 beses na matindi ang ikatutumba ng ating mga o ng inyong mga pinaglalaban, ng ating pinaglalaban. Kasi kayo yung mas marami, kaya kayo ang sinasabi ko. Ako ay tumutulong sa pamamagitan ng ating mga dasal at dalangin ko ang inyong lakas sa paglaban nyo sa ating pagtatanggol sa ating bansang Pilipinas upang maisaayos at maisakatuparan ang tunay na batas at tunay na katarungan, hustisya ng taong bayan. So ayan, number 5, 2 na lang ang natitira. Kapag naubos pa yon, nagkakataon, taon-taon lang yan, ay tuluyan ng hindi makakaahon ang bansang Pilipinas dahil luksang-luksa na ang mga tao, lumbay na lumbay, lungkot na lungkot, walang-wala na. Kaya good luck and maghari ang mga bad luck, no? Kaya ito ang nararamdaman din ng taong bayan, ang kalungkutan at paglulugmok, panghihinayang at pagdurusa. Kaya yan din ang nararamdaman ng taong bayan at ng ating bansang Pilipinas, ng mga Pilipino, luksa, panghihinayang at pagkatumba ng walang pagbabago na maitayo o pag-asa na maitayo muli ang mga natumba o pagbabangon o pagbangon ng ating dapat ibangon. Ayan. Kawalan ng pag-asa sa pagbangon, kaya ang mga tao ay nagluluksa at ang bansang Pilipinas. Kaya yan ang gusto nyo eh. Yan ang gusto nyo eh. Royal True Orange. So, ganun no? So, ayan po talaga nakakalungkot, nakakaluksa, nakakapanglambon, nakakapanglugmok. Yan ang mga nararamdaman ng mga tao ngayon after ng mga kaguluhan na yan. Dahil walang nangyari na maitayo ang bansang Pilipinas sa ikatlong pagkakataon, 3 beses na o 3 years na nagdurusa. Ayan. Yan, that is the number 3 pa rin. Kaya lahat yan mga nag-change object. And next energy natin is nakikita natin dito kasi maitim na luksa. Ano? Panghinayang at lugmok. Dito naman, mabagal na ang takbo ng mga mindset ng tao or nawawala na ng pag-asa. Pero hawak naman nila yung pag-asa na para bang lutang ang kanilang pag-iisip sa paglaban at kung ano ang pinaglalaban. Kaya maraming kaguluhan pa rin ang magaganap at na mahina ang magiging takbo or kawalan na rin ng
ng pagkakataon sa tunay na tagumpay. Kaya pag-asa ang inaasahan ng mga taong bayan, kabataan at mga susunod na henerasyon. Kaya ayan, tumatakbo na naman ang kabagalan, ang proseso, ang mga nangyayari, no? Wala akong nakikitang magandang improvement. Puro lang paikot-ikot, gulo, at pabalik-balik, iba-iba ng kulay, diskarte, strategy, lahat ng yan. Wala akong nakikita pang pagbabago, kundi mauuwi yan lahat pa rin sa mahabang panahon at pagtitiis, pagtsatsaga hanggang dumating ang tamang panahon o ang pagkakataon din na may mas malakas na mamumuno sa ating bansang Pilipinas at maibangon, mailigtas ang ating bansa at maibalik ang tiwala ng taong bayan at makaranas ng kaginhawahan at magandang buhay ang ating mga mamamayan, ang Pilipino at ang lahat ng ating lahi Pilipino. Ayan. And then, number 4, medyo delikado na naman ang susunod na mga step ng energy dahil makukulong. May mga bagay na pangyayari tungkol sa kulong. Iyan ang naging ibaw ng energy or square box o tinatawag naman natin mga proposal. Ang dami magiging biktima ng proposal at pakiusapan at maraming mga compress ng dalawang tao lamang ang magkakaroon ng pag-uusap at pagpaplano. Meron akong nakikita rito na hindi maganda ang mga plano na susunod dahil nagtagumpay o magtatagumpay muli ang mga taong tuso o tinatawag natin na mga corrupt or umuubos ng pera ng taong bayan. Kaya that is the continuation at hindi magandang mga plano, at sila ay halos magpapakasal sa kasaganahan o sa pera ng taong bayan. And I thank you. Marami pa yan pero hahaba itong video na to kapag binigay ko sa inyo lahat. No? Kaya tingnan naman natin ang 7 cards kung paano at ano ang mga paparating na mangyayari ngayon sa ating gobyerno. Kakakilabot naman tong mga card ko. Ayan, kaya titingnan natin ang mga mangyayari sa ating gobyerno. Ayan. Diyan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5. And the last card. Are you ready? Because this is the another. Are you ready for the tremble? Ayan po mga kabaritudes. Sa gobyerno. Ito, sinabi natin ano na ang mga kaganapan sa ating gobyerno. Labo-labo, away-away, puro kaguluhan at pagtatalo. Kaya panoorin na lang natin sila kung hanggang saan talaga sila kung ano ang mananaig talaga sa ating batas at sa ating gobyerno dahil hindi pa rin matitigil ang alitan, pagkaguluhan at laban-laban. Kaya itong ginagawa nila na ang gobyerno na naglalaban-laban, buong gobyerno na,
ang mga nasa gobyerno ang naglalaban-laban, nag-aaway-away. Ito na ang mangyayari sa palasyo. Ayan. Patuloy na mapapabagsak o babagsak at magkakaroon ng kaguluhan sa palasyo. Kaya magkakawatak-watak, magkakahiwa-hiwalay, parang binagsakan ng langit at lupa. So magkakaroon ng revolusyon, no? Magkakaroon ng revolusyon. Kaya magkakaroon ng revolusyon. Kaya magkakaroon pa ng revolusyon ang mga taong bayan, ang mga nasa gobyerno. Kaya ito ang mangyayari sa palasyo. Abangan nyo, kapag hindi pa rin sila tumigil ng kakaaway-away, kakagulo-gulo, at mahabang paglalaban, in how many years pa yan, na patuloy, ito na mangyayari, ang palasyo ay tatamaan. O na. To say, alam niyo yan, kapag sinabi kong tatamaan ng palasyo, lahat na nandoon tatamaan. No? Ayan. Kakailanganin ulit ng peace rally. Kaya lang, hindi mananaig sa tunay na pagmamahal ng kapwa Pilipino o ng mga tao kung sino ang dapat mahalin at ilagay. Sa nakikita ko, merong tatayo o tatakbo sa 2028 or papalit agad kapag nangyari to, either choice to ng taong bayan na papalit dito sa palasyo, isang lalaki at isang babae na mahal ng mga taong bayan at ng mamamayang Pilipino. Lahat ng yan ay mangyayari. Kayo na lang po ang bahalang umintindi kung kayo ay meron pang pang-intindi. Ayan, maraming salamat. Ayan. At ayan, magkakaroon na naman ng kanya-kanyang huling isda at magkakaroon din ng big fish. Merong big fish na mahuhuli ang taong bayan, no? Sa gobyerno. Kaya yun lang at sinasabi dito, maaring matunton na kung sino ang mga mastermind, big fish. Ayan, mga syndicate dyan sa Ghost Project at saka sa Kaban ng Bayan or tinatawag na mga mastermind at mga mananagot sa taong bayan, no? Kaya panahon na para mag-settle ulit kayo ng panibagong laban. Ayan. Patuloy pa rin at walang kapaguran ang labanan ng mga tao sa gobyerno at ng taong bayan at bawat isa ay sariling interes at depensa ang umiiral. Heto na naman tayo, naghahari pa rin ng mga demonyo at nagwawagi pa rin sa kanilang mga gusto o nais, kaya kayo na ang bahalang umusga at makipaglaro sa mga demonyong to at sa mga tao na nadidemonyo at kinukontrol ng demonyo sa ating gobyerno at sa ating bansa. At sa mga mamamayang Pilipino, marami pa rin ang nililinlang ng demonyong to o ng mga demonyong to at mga taong to na hindi na nila mapigilan kasi takot sila na dumating ang kanilang judgment at hatol ng taong bayan. Kaya hanggang kaya ng kapangyarihan nila ay magagawa nila ang gusto nilang gawin. Nakakatakot to, nakakakilabot sa mga susunod na mangyayari. Kaya ihanda nyo na rin ang inyong sarili. Alright? Kaya happy lang, good vibes lang, for akit swerte, always panalo mga kabartudes. Ano?
mamumroblema mga taong bayan sa pera. At pera ang nakagawa ng o tukso sa tao, kaya pera rin ang magiging solusyon kapag nalaman nyo ang solusyon. Kasi patuloy pa rin silang makatatanggap ng kaperahan ang mga taong binabayaran at nangungumisyon, kumikita. Kaya patuloy pa rin silang makatatanggap kapag hindi napuksa ang mga demonyong yan. Ayan, demonyong ito. Na, yan ang mga naghahari pa rin ngayon. Kaya, laban lang. Taong bayan, kapwa Pilipino, sa gobyerno, sa buong bansa, isang lahi, nawa, magkaisa na at maging maayos na ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas. Ang kinakatakot ko, palagi ko iniisip sa inyo, ang mabenta o mawala ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay maging alipin na. Kaya yan ang abangan nyo at katakutan nyo. Wala na kayong magagawa o wala na tayong magagawa lahat. Ang makaliligtas lamang dyan, ang mga taong mayayaman na inilagay na ang sarili sa kaligtasan. Paano naman ang mga taong bayan na naghihirap at nasa kahirapan, kawawa, lalo magiging alipin. Kaya ang mga maiiwan sa Pilipinas na mga susunod na henerasyon, sila pa rin na magdudusa. Kawawa naman ang Pilipino. At pag nawala ang Pilipinas, iba na. Huwag dapat binababoy o binabastos ang kulay ng Pilipinas, sapagkat ang kulay na blue at red ay pinaka mayaman na kulay na naaayon sa bansang Pilipinas. At ang araw na may tatlong bituin, napakaganda ng ating flag o bansa. Huwag naman dapat baguhin yun at dapat palitan. Huwag, kapagkat andoon ang pinaka sign ng bughaw at pula na tapang at bughaw na dughong bughaw ng Pilipino at tikas tapang ng mga Pilipino at pag-asa ng mga Pilipino at enerhiya ng Pilipino nandun sa mga flag na yon, ang meaning. And then wag naman dapat binabago ang kulay at binabaligtad ang ating pambansang watawat. Yan. Kaya sa lahat, maraming salamat. At ako'y nag-o-observe pa rin or nagbi-vision pa rin ako dahil nakikita ko at nangyayari at mangyayari na lahat ng sinabi ko. Balik-balikan nyo pa rin ang video, nandyan na lahat, kaya wala na akong masabi dahil nasabi ko na yan lahat since pa noong last year, ano? For how many years na napalapit. Kaya tingnan natin sa susunod na kabanata ay abangan. So tingnan naman natin ngayon ng 5 katanungan ng sa ating bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Tingnan natin ang mga tanong sa ating bansa. Maraming nagtatanong sa akin kung magre-resign na nga ba si President Bongbong Marcos Jr. Kasi sa totoo lang, di ba sinabi ko naman sa inyo yan, 50-50 at 30 ni President Bongbong Marcos kung matapos dyan taon na to at kung ito naman ay matapos niya at mapapagpatuloy pa niya, so nasa sa inyo yan kasi ginusto nyo rin yan, no? Natin yan, kaya yan ginusto nyo yan dahil kayo naman ang mga
ah, umaharap at lumalaban talaga, no? Titingnan natin ngayon sa mga nagtatanong sa akin kung magre-resign nga ba si President Bongbong Marcos sa ating bansang Pilipinas. So ayan, tingnan natin kung magre-resign ba. Yan, may nakikita na tayong justice, nagbabalanse or naninimbang at dadaan sa justice system. Maaaring magkaroon ng hustisya at maaaring makamit na ang pagkakataon, makapangyarihan ang panalangin kay God sa anumang ikakaayos ng ating bansa. Panalangin natin si President Bongbong Marcos na mapag-isip-isip niya ang lahat at magkaroon siya ng sacrifice para sa ikakaayos ng ating bansang Pilipinas at matigil na ang anumang mga kaguluhan. Magkakaroon ng mga justice system at haharapin na justice system si President Bongbong Marcos. Kaya maghahanap siya ng hustisya at naghahanap din ng mga taong bayan ng hustisya or else naghahanap ng justice. Kaya justice, mabibigay ng kasagutan yan. Kaya as of now, sa mga nagtatanong kung magre-resign, that is the 50-50. Kaya daanin natin sa dasal. Kaya may pagkakataon tayo na maaaring positive is mas lamang at negative ang hindi. Kaya sinabi rito 50-50 kasi naninimbang siya o dalawa ang timbangan, nagbabalanse. Kaya just is nagbabalanse pa lang siya at nasa pagbabalanse. Kaya baka magkaroon ng himala na talagang mag-resign na o makapag-desisyon si President Bongbong Marcos na mag-resign siya or makapag-resign para sakripisyo yon sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino sa ating bayan na magsakripisyo siya sa pag-resign o pagbaba para sa kaayusan at kapayapaan ng ating bayan at ng buong bansa, buong Pilipinas at ng mga Pilipino. Dahil sacrifice ang kailangan na kay President Bongbong Marcos ang desisyon na sa atin ang panalangin na sa taong bayan upang tayo ay lumaban at makiisa sa tama dahil 50-50 ang maaaring maganap pa rin kay President dahil kapag hindi nakapag-resign si President Bongbong Marcos, wala pa rin tigil ang kaguluhan. So, ilang taon tayong magsasakripisyo ulit hanggat hindi niya napapag-desisyonan ang pagbaba niya o pagsasakripisyo niya at pagpapakita sa taong bayan ng kanyang mga sacrifice, patotoo. Ayan, kaya dalangin natin kung ano ang mas makabubuti at mas makapangyarihan na panalangin ay gamitin natin at gawin upang matigil na ang anumang kaguluhan sa ating bansa. Pinasana, justice system. Kaya timbangan, maninimbang pa rin si President Bongbong Marcos kung tuloy o hindi. Kaya pray, heart prayer ang kailangan natin para mapagdesisyonan ni President Bongbong Marcos kung iyon ang dahilan para sa kapayapaan at katigilan ng mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Alright? Next question. Hanggang kailan tayo magtitiis sa kaguluhan? Hanggang kailan magtitiis ang taong bayan sa kaguluhan? Hanggat hindi nauupo
ang isang babae na papalit kay PBBM sa pwesto o sa upuan na isang bilang isang presidente o liderato. Hanggat hindi nauupo ang isang babae na papalit sa ating Pangulo na si PBBM, hindi titigil ang kaguluhan hanggat hindi napapalitan ng isang dahilan na babae. Ito ang magiging dahilan at paraan isang babae para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan ang anumang mga kaguluhan na magaganap o mangyayari pa. Kaya isang babae ang maupo sa pwesto at tututok sa anumang kanyang magagandang plano o interes sa mamayan at sa taong bayan para sa ikauunlad at ikagaganda. Yung project para sa kanya yan and challenge. Ayan, isang babae. Kaya kung hindi, lagi ko sinasabi nga, di ba, kapag hindi, hanggat hindi napapalitan si PBBM, isang babae talaga ang papasok. At maaari yan, alam niyo na kung sino yan at anong naiisip nyo. Nasa sa inyo yan. At baka sabihin na naman ng iba dyan kung ano sa akin. Gusto ganun ako, pro Duterte or pro PBBM. Gitna lang po ako. Para po ako sa taong bayan at sa mga kabertudes ko na nagtitiwala sa aking mga kakayahan at karunungan gabay ng tagumpay from God, power, and an amazing virtual psychic and tarot reading. No, maraming salamat po sa inyo. Ayan, ang susunod natin, ayan, kaya matatapos lang ang kaguluhan once na napalitan ng ating presidenteng Bongbong Marcos ng isang babae daw na uupo o magiging dahilan ng pagkaalis o pagbaba ni President Bongbong Marcos. Alright? Okay. Ayan. Kaya maraming salamat. And next naman natin ngayon, tinanong na natin yun. So, yung mga nagtatanong, may pag-asa pa ba ang ating bansa na makaahon? Yan. Yung tinanong natin, hanggang kailan? Ngayon naman, pag-asa. May pag-asa ba na makaahon ang ating bansa? Okay, tingnan natin ang ating bansang Pilipinas kung makaahon pa ba. Ace of Pentacles. Ang sabi naman, yes. Kapag naibalik at walang naging problema sa financial o money issue ang ating bansa, ay magkakaroon ng pag-asa. Habang may pag-asa, may pagmamahalan ang taong bayan at pagtingin din sa kaban ng bayan, magkakaroon ng pag-asa ang ating bansang Pilipinas kung hindi baon sa utang. Hanggang may pera pa at hindi daw baon sa utang. Ayan, no? Kaya may pag-asa pa kung hindi mawawala ang pera ng kaban ng bayan. Kaloka naman to. May ganan. Okay, happy lang, good vibes lang, for akin swerte sa lahat ng mga kabertudes ko. Maraming salamat dun sa mga nababasa ko sa comment section nyo, na ang saya-saya nyo at nahihil ko kayo kapag napapanood nyo ang aking video. Maraming salamat. Nakakalaki rin kayo ng puso at ako'y nakakatanggal ng stress sa inyo at nakakalma ko kayo, napapagaling ko kayo kahit sa anumang oras at tingnan nyo lang ang aking mukha. Yan. At panoorin nyo lang ang aking video. Yan. At sumabay kayo sa aking mga ngiti. At good vibes and
lakas ng loob. Kaya alam ko kahit nasan kayo naroroon, nararamdaman ko ang inyong mga nararamdaman, nakikita ko ang mga nangyayari sa inyo. Kahit hindi nyo kwento sa akin, once na ako nakausap nyo, malalaman ko yan. Kaya maraming salamat. So tingnan natin, meron pa tayong dalawang tanong. Anong nais nyo itanong? Ayun. Kasi kanina, magre-resign ba si President Bongbong Marcos? Ngayon tingnan naman, makakaupo ba or magiging presidente ba? Magiging presidente na ba si President BP Sara, si BP Sara. Ayan, na ano ko na mumutawi, nadudulas yung aking bibig kasi nga talagang nababanggit ko at nasasabi ko na yung kung ano yung totoo. Kasi mas madali ang magsabi ng katotohanan kesa kasinungalingan. Naiintindihan nyo? Kaya wag syusyunga-syunga ha. Did you get the points? Maraming salamat. So tingnan natin kung mauupo na si President BP Sara Duterte. Yes. Number up to, nagbabalance din. So, para sila ni PBBM, balance pa rin. At nagpo-focus siya. At maaari, at may chance naman siya na makaupo sa hindi man tayo palarin na makaupo si BP Sara at this year, next year. Pero meron pa rin nakaakibat na 50-50 rin kay President BP Sara Duterte. No? Na maudlot yung kanyang pagiging presidente dahil magkakaroon ng mga matitinding sagabal at persahan sa kanyang hindi pag-upo o pagtutol sa kanyang pag-upo ng mga kalaban niya sa politiko, sa gobyerno at sa mga pangyayari. Yun lang, and I thank you. Ayan. And last card. Ayan. Baka tayo ay sumobra. Kaya, ito lang. Kalimang tanong. Ano ang susunod na hakbang ng taong bayan laban sa ating gobyerno? Alright, tingnan natin. Ano ang susunod? Number of 7. Ayan. Hook. Ang susunod na hakbang ng taong bayan ay mabawasan at bawasan ang mga korupsyon o corrupt at managot ang mga dapat managot, makulong ang dapat makulong, ngunit mabubunutan din ng tinik o sama ng loob ang iba, ngunit ang taong bayan, ngunit meron akong nakikitang paghahanda at mapanganib na paghaharap ng taong bayan sa gobyerno. Yan na nga yun sinasabi ko kung matutuloy o mangyayari ang revolusyon. Kasi bukod sa revolusyon, no? Revolution naman ang susunod, no? Kaya yun lang, and good luck at nawa pa rin at lagi natin panalangin ang kaligtasan, kapayapaan, katahimikan at kasaganahan ng ating bayan, ng ating bansang Pilipinas, ng ating mamamayan at ang kaisipan ng ating mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang panig din ng mundo at iba't ibang lugar. Nawa makamit ang kapayapaan at panalangin natin ng taimtim na mas makapangyarihang panalangin at dalangin na pag kayo nananalangin, ninihiling ko sa inyo, wag kayong gagamit ng sana. Mahina yon. Dapat
Ano, kaya kayo pag nalangin dapat para sure. Huwag kayong mag-alinlangan, humihiling kayo pero ginagamit yung salita sana po ganito. Wala kayong tiwala sa hinihiling nyo o kaya ninanais nyo o hinihilingan nyo. Doon pa lang babagsak na kayo. Magdadalawang isip pa kayo. Kaya walang pag-aalinlangan dapat pag nananalangin. Huwag kayo kung ano-ano yung lumalabas sa bibig nyo pag kayo nananalangin na meron kayong doubt o pag-aalinlangan sapagkat hindi maganda yan. Harinawa, dapat at naway. Ha? Kaya yan, maraming salamat at shout out sa mga gumagayad sa akin at sa mga nagnanakaw ng mga idea. Maraming salamat sa inyo and shout out sa inyo mga nakikita ko kayo ay maging tapat sa inyong mga ginagawa at huwag kayong maging impostor at huwag kayong magkunwari sapagkat marami ang maaari mapahamak o maakay sa mali. Kaya hindi maganda ang gumagawa ng ng mga bagay na alam yung magi-impact sa inyo. Hindi biro ang pagkatao ng isang taong may kakayahan at karunungan gabay ng tagumpay. Kaya kayo mga kabartudes, huwag kayong magpaninlang sa mga impostor, sa mga nagkukunwari at malinlang kayo sa anumang mga sinasabi nila or mabudol or ma-scam, no? Mapaniwala kayo sa mga maling sinasabi nila na maaari kayong mapahamak or tinatawag natin sa mga napapanood nyo na mga video na for the views only, ano, and then for the income only. Kaya maging matalino kayo at huwag syunga-syunga sa panonood at pagpili nyo ng mga kinapupulutan ng aral at gabay para sa inyong katagumpayan. No? Ayan po at maraming salamat sa lahat ng mga kabertudes ko, sa lahat ng gusto kong makausap, sa lahat ng mga gusto ng kagalingan at kasagutan at ano man naman yung mga problema, kukunin natin yan at mag-change energy tayo and then balik sa inyo yung swerte at tagumpay. Kaya sumayin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos, kagalingan at kalakasan para sa habang buhay ninyong ginagawa o trabaho diyan sa iba't ibang bansa. I love you. I love you all. I love OFW. Sa lahat, I understand to all of you. Ingatan nyo yung mga sarili nyo at saan man kayong panig ng mundo o naroroon. Palagi nyo palakasin sapagkat yan ang puhunan nyo, ang inyong mga katawan, spiritual at mindset nyo na hindi dapat napapagod dahil kapag pagod na ang inyong katawan, pagod pa ang mindset nyo, pagod pa ang bulsa nyo, wala kayong mapupundar or wala kayong magiging good future para sa kinabukasan nyo. Kaya sa lahat ng mga kabertudes ko, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi bumibitaw sa akin at patuloy tayong tumataas sa mga subscribe. Natutuwa ako dahil kahit isa, dalawa, tatlo yan tumataas. I'm happy kahit ilang taon pa akong magbigay sa inyo ng video para mapanood nyo pa-legit at maraming salamat sapagkat ako po ay maraming ginagawa at busy sa tunay na buhay. Marami rin akong kliyente at marami rin akong inaasikaso, maraming kinakausap, halos kain tulog lang ang pahinga ko. Kaya sunod na yung mga client. Kaya pasensya na sa mga hindi ko agad nakasasagot sa mga client ko dyan na gusto kong makausap. Pero yung iba naman kasi sinasabi ko na dito sa vlog na to, yung number ko 0962-615-5424 para i-text nyo ako, then transfer kayo kung Viber and WhatsApp and imo kayo bago kayo makapunta sa aking FB at makausap nyo ako for the settle time and day ng inyong pag-book sa akin. Kaya maraming salamat. Pasensya na sa mga hindi ko agad nasasagot dahil busy palagi. Pero after ng
na wala akong kausap o pagkagising ko, masasagot ka pa. Antay lamang po ng answer ko at kayo ay sasagutin ni Madam Virtud Bertudes. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at magtagumpay kayo at supresahin nyo sila. At huwag kayong mawala ng pag-asa dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kung wala kang ginagawa, wala kang awa. Kaya kailangan meron tayong ginagawa at i-push nyo kung ano yung dapat nyong i-push sa buhay nyo in reality, and magkaroon kayo ng happiness sa inyong buhay-buhay, hindi puro rin trabaho. Mag-relax din kayo pag may time, yan. At enjoy at ipahinga ang utak sa mga problema. Tanggalin natin lahat ng mga problema niya, naman ang mga problema nyo. At alam nyo na may problema kayo, tapos di nyo pa susolusyonan. Umahanap kayo ng mga maling tao, hindi dapat hanapin, lalo lang nadadagdagan ng inyong mga problema. Kaya kung kayo magpapatarot card sa akin at bigyan ko kayo ng magagandang payo at dapat nyo sundin. Kaya sumayin nyo palagi ang kalakasan at tagumpay nyo at maging happiness kayo sa inyong life. Unahin nyo muna yung sarili nyo bago kayo tumulong sa ibang tao. Kompletuhin nyo muna yung sarili nyo kung anong kulang sa inyo. Kilalanin nyo muna yung sarili nyo kung sino kayo at ano kayo, para malaman nyo kung ano, at para hindi kayo palaging may problema o ano man yung mga sagabal sa inyong mga pangarap sa buhay. Kaya kamtan nyo, dapat nyo makamtan at tuloy-tuloy ang inyong mga pangarap o mithiin nyo sa buhay nyo. Huwag kayong mawalan. Trust in God, first God, second guide and idea. Ako'y gabay lamang. Ang inyong amazing fortune teller Philippines. Maraming salamat po sa inyo, Madam Virtud Bertudes. At kontakin nyo na po ako sa 0962-615-5424 para sa inyong mga problema, kaguluhan at kasakitan. Kung ano man yung mga nararamdaman nyo, ihihil natin at pagagamutin natin. Tiwala ang kailangan ko at paniniwala at buong pangunawa. Maraming salamat po sa inyo, and have a bless you. God bless you. More power sa inyong lahat. Sumayin nyo ang aking mga basbas at tagumpay mula sa ating Panginoon. Ayan, sigaw po kayo 3 beses. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Always panalo, always tagumpay. Thank you God, thank you God, thank you God. Ganun po, ano? Pagkasigaw ng 3 beses, tagumpay, 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 then thank you God, ha? Maraming salamat po sa lahat, and share nyo na ang akin video, and antayin nyo ang akin next video, and syempre, see you again. And marami naman tayong kausap sa online. Kaya maraming salamat at ingat po sa mga disaster ngayon na darating is coming to town. Ingat palagi. Maraming salamat. And syempre, always tayo dapat happy lang, and magandang pa rin tayo at magandang pogi. Thank you po. Thank you so much.